Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, administrasyon hindi magpapatinag sa mga kalaban sa politika. Panawagang kudita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pang-iinsulto sa mga sundalo ayon sa Malacanang. Pahayag ng dating Pangulo, tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na makasarili. AFP, nanawagang huwag silang idamay sa pamumulitika. Loyalty check, hindi na kailangan. Manhunt operation sa umano'y assassin na kinontrata ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na ng National Bureau of Investigation. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy-tuloy lang ang trabaho. Working visit sa United Arab Emirates, inaasahang malaki ang tulong sa bansa. At nakararaming Pilipino aprobado at tiwala sa trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa isang survey. Sa kapapasok lamang po na balita, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang 2025 National Budget. Ito ay sa botong 18 ang pabor at isa ang nag-abstain. Samantala, tinawag ng Malacanang na isang garapalang panawagan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines laban sa Marcos administration. Kasunod nito ay umalma rin ang mga kongresista sa naging pahayag ng dating Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Pumalag ang palasyo sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihimok sa sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng military action laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang press con kagabi, hinimok ni Duterte ang militar na umaksyon para sa anyay fractured government na tanging sila lamang anya ang makakapag-ayos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nakakagulat ang garapalan na panawagang ito ng dating Pangulo. Patutsada ng kalihim, wala nang mas makasarili pang motibo sa panawagang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo para lang humalili ang kanyang anak sa pagkapangulo sa paraang paggamit ng masamang hakbang tulad ng pagyurak sa pagiging profesional ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa paghiling sa mga ito na tumalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin para magtagumpay ang kanyang plano. Hamon ng kalihim sa dating Pangulo, dapat nitong igalang ang konstitusyon, dapat na rin anya nitong tigilan ang pagiging irresponsable. Hirit pa ng kalihim kay dating Pangulong Duterte, maghintay sa tamang panahon at sumunod sa tamang paraan, lalo't hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panawagan na magkaroon ng dahas para mapabilis ang pagkakaluklok sa pagkapangulo. Binigyang diin naman ng kalihim na mananatiling tapat ang kasalukuyang administrasyon sa sinumpaang tungkulin at patuloy na tutugunan ng mga usaping pambansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino na naaayon sa konstitusyon at rule of law. Patuloy din daw na itataguyod ng Marcos Jr. administration ang legacy nito sa harap ng sabayan ng Pilipino sa pamamagitan lamang ng mga makatarungan at legal na pamamaraan habang magpapatuloy ang Estado sa pagtindig at pagkilos ng buong tapang upang labanan ang lahat ng mga iligal na hakbang at hamon na maglalagay sa panganib ng kapakanan at kaayusan ng bansa. Sa Kamara, pumalag din ang mga kongresista sa naging pahayag ng dating Pangulo. Giit nila, imbis na manawagan para sa pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ito ng pagkakawatak-watak. Lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po, no? I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yun, yung suggestion na yun is very much against the Constitution, so I don't think even the AFP will take that seriously po. Hamon nila, wag nang iligaw pa ang issue. Sa halip,
Sagutin na lang ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte ang mga issue ukol sa kanyang confidential funds. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Naniniwala ang Department of Justice na matibay ang ebidensya ng video ni Vice President Sara Duterte kung saan siya ay nagbabala laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Undersecretary Jesse Andres ng DOJ, ang naturang video ay tatayo na bilang tinatawag na admissible evidence, lalo kung mapapatunayan talagang seryoso ang mga pahayag ni VP Sara. Itinuturing naman umanong self-confessed mastermind si VP Sara dahil ang Vice Presidente mismo ang umamin sa video na kumuha siya ng assassin na papatay sa Pangulo, First Lady at sa House Speaker. Samantala, ayon naman kay Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, ang kanilang legal experts ay tinitingnan ang posibleng pagsasampa ng kasong libel, defamation, grave threat at disbarment case laban kay VP Sara. Tinutunton na rin sa ngayon ang umano'y assassin na kinausap ng Vice Presidente. Doon pong pag-amin o admission ng isang akusado ay admissible evidence laban sa kanya. And wala na pong kailangan na dagdag na proof to prove an admission kapag yan po ay napatunayan. Sa kanya po nanggaling yung pag-aamin na siya ang kumuha ng tao na papatay sa 3 opisyalis. Kaya po self-confessed mastermind ang tawag natin sa kanya. Mas dumami pa ang naghayag ng suporta para kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng mga banat laban sa kanila ni Vice President Sara Duterte. Para sa isang kongresista, maituturing ng impeachable offense ang naging death threat ng Vice Presidente. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun na maituturing ng impeachable offense ang ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kongresista, seryoso at mapanganib kasi ang naging pahayag ng Vice Presidente. Gayunman, nilinaw niyang hindi nila napag-uusapan sa Kamara ang anumang hakbang para patalsikin si Duterte dahil abala sila sa pagtatrabaho. Sinegundahan din niya ni na House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua. Sa ngayon, wala pa naman po kaming napag-uusapan tungkol dyan. Basta kami po, tinutuloy pa lamang po namin itong trabaho. Siyempre, ang goal namin, matapos na yung hearing sa investigation para yung mga policy recommendations, yung mga bagong batas, saka yung mga amendments, at yung mga possible po na findings natin, maisubmit po sa mga kaukulang ahensya. Yun po ang number 1 talaga na priority ng committees. Sa ngayon, mas dumami pa ang mga mambabatas na naghayag ng suporta sa administrasyon sa gitna ng ginawang banta at mga pambabatikos ng Vice Presidente. Sa pahayag ng mga kongresistang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas na pinangungunahan ng presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, mariin nilang kinundena ang anilay nasabing pag-atake sa ating demokrasya. Sama-sama rin silang naghayag ng suporta para sa leader ng Kamara. Maging ang mga lokal na opisyal naman sa iba't ibang lugar, naghayag na rin ng suporta para kina Pangulong Marcos at Speaker Romualdez. Sa Eastern Visayas, naglabas din ng joint manifesto ang mga kongresista at mga alkalde laban sa mga akusasyon ng Vice Presidente. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang naging death threat ng Vice Presidente, bagay na suportado ng mga kongresista. Due process will be observed in such a way that the Vice President will be given the opportunity to answer with regard to his threat against the President, the First Lady, including the House Speaker. We stand by the statement of the President and the Speaker, where the proper the judicial process has been
initiated already. The DOJ is already acting on the case. So I think whatever opinion he might have on whether the case will prosper is his own po, no? But we leave it to the DOJ to decide and to handle po. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Umapila ang sandatahang lakas ng Pilipinas na huwag silang idamay sa usapin ng politika. Kasabay ito ng pagtitiyak na nananatiling matatag ang chain of command. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Sa gitna ng mga tensyon ngayon sa politika, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Una nang nagpaalala si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo na manatiling profesional at patuloy na gampanan ang tungkulin na protektahan ang konstitusyon. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Umapela rin ng AFP na ilayo sila sa usapin ng politika. Kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan na ng military action. Ang ine-emphasize natin dito, sir, the Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. We respectfully request that we are shunned away from political issues. Pagtitiyak din ng AFP na nanatiling matatag ang chain of command. It will remain intact and secured. We take pride in being military professionals. Samantala, handang makipagtulungan ng AFP sa magiging investigasyon sa dalawa nilang opisyal na nabanggit sa pagdinig kahapon ng Kamara patungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at DepEd. Yan ay sina Colonel Dennis Nolasco na Security Officer ng DepEd at Colonel Raymond Dante Lachica, pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sa kanila umano na-disperse ang confidential funds, bagamat pinagpapaliwanag na rin sila sa susunod na pagdinig. Can categorically say they are active officers of the Armed Forces of the Philippines. Kung po ipapatawag sila sa investigasyon, makikipagtulungan po ang Armed Forces of the Philippines. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa. Natanggap na ni Vice President Sara Duterte ang inihaing sabina ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y assassination threat nito laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Inihain na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang sabwina para kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng umano'y pagbabanta ng bise kay President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bago mag-alas 12 ng tanghali nang dumating ang mga tauhan ng NBI sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Ayon sa NBI, mas mainam kung ang mismong bise ang haharap sa pagdinig. By Friday po, ang purpose po ng subpoena is to shed light doon sa mga utterances ng Vice President. Sa ipinakitang kopya ng subpoena para kay VP Sara, pinapapunta ng NBI sa kanilang opisina bandang alas 9 ng umaga ng November 29 si Vice President Sara Duterte. Ito nila ang kanilang pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon naman sa Department of Justice, naninindigan silang malakas ang ebidensya ng Facebook video ni Vice President Duterte sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ayon kay DOJ Yusek Jesse Andres, kapag napatunayan na talagang seryoso ang pangalawang Pangulo na kumuha siya ng assassin para ipapatay ang presidente, wala na kailangan na dagdag na ebidensya dahil tatayo na itong admissible evidence. Kumikilos na ang NBI para sa manhunt operation sa sinasabing assassin o mga assassin. Itinuturing rin ng DOJ na self-confessed mastermind si VP Sara dahil sa kanyang pahayag na may kausap siyang papatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker sakaling may masamang mangyari sa kanya. Una namang sinabi ni VP Sara na taken out of logical context ang kanyang naging pahayag na nagsimula sa utos ng Kamara nang ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulieca Lopez sa Correctional Institution of Women mula sa detention facility ng Kamara. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Umalma ang isang grupo ng LGBTQIA+ sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa Philippine National Police.
Ang detalye sa balitang pambansa ni Keith Pilotin ng Radyo Pilipinas. Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla! Ito ang naging mabigat na pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa mga tauhan ng Philippine National Police o PNP na nakaatas sa paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center na salungat sa kagustuhan ng Vice Presidente na dalhin ito sa St. Luke's Medical Center. Dahil dito, umalma ang grupo ng LGBTQAI+ sa mabigat na pahayag ni VP Sara sa mga salitang ginamit ito sa kanyang pag-aalboroto. Ayon kay Bahaghari Community Chairperson Reyna Valmores Salinas, hindi dapat ginagamit ang salitang bakla para mang-insulto o gamitin ito sa negatibong paglalarawan, lalo na sa mga pulis na ginagampanan lang ang kanilang tungkulin. Napakalinaw, derogatory po ang statement na pinakita ni VP Sara Duterte. Hindi po insulto ang pagiging bakla. Marangal ang pagiging bakla. Kung meron man pong nakaka-insulto, hindi po yun yung pagiging miyembro ng LGBT community, kundi ang pagiging isang politiko, isang elected official na hindi kayang sagutin ang mga simpleng tanong ng mamamayan kung nasaan na napunta ang pera. Anya, dismayado sila kay VP Sara dahil taliwas ito sa ipinangako niya noong eleksyon na proteksyon para sa kanilang karapatan. Pagdating sa halalan, sasabihin nila kunwari, pinaglalaban ka namin, kasama ka sa programa namin, pero sa gawa, iba naman pala ang pinapakita. Ang tawag po doon, trapo. And unfortunately, kahit gaano po natin bali-balik na rin, pagiging trapo po, trapo behavior ang pinapakita ni VP Sara, lalong-lalo na sa mga miyembro ng LGBT community. Dahil dito, nais ng Bahaghari community na kasuhan ang Vice Presidente. We are at the preparatory stage for filing a complaint officially against Vice President Sara Duterte. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate Pilotin para sa Balitang Pambansa. Binigyan diin ni Dr. Froilan Calilong ang kahalagahan ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates para sa isang araw na working visit. Ayon kay Calilong, mahalaga ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa UAE para sa maraming Pilipino at nagbibigay din ito ng economic opportunity at humanitarian support gaya ng paghikayat ng mga investors sa bansa sa pamamagitan ng Create More Law. Binigyan din ni Calilong na ang pagkilala ng UAE sa kontribusyon ng mga OFW ay malaking ambag sa ekonomiya sa parehong bansa. Ang pagpupulong ni President Marcos Jr. at UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagtataguyod ng matibay na relasyon ng parehong bansa. Well, basically siguro, no, yung President Marcos will definitely utilize this visit to express gratitude for the UAE's inclusive treatment ng ating mga Filipino workers. And siguro this is also in line with their sabihin nating trust to recognize the invaluable contribution of our OFWs and how they significantly affected positively yung parehong ekonomiya ng UAE and the Philippines. Sa kabila ng mga pambabatikos, maraming Pilipino pa rin ang tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kontento sa kanyang trabaho. Batay sa survey ng Tangere, tumaas sa 49.6% ang trust rating ng Pangulo. Tumaas din ang satisfaction rate ng Pangulo na umabot sa 47.3%. Tumaas din ang satisfaction at trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Umangat din ang rating si Senator Francis Escudero. Samantala, bumaba naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte na nasa 55.5%, habang ang kanyang satisfaction rating ay nasa 47.5%. Isinagawa ang survey mula November 19 hanggang 22 sa 2,000 individual. Nakatanggap ng upgrade sa credit rating ang bansa batay sa S&P Global Ratings. Ayon sa naturang credit rating agency, tumaas sa BBB+ ang credit ratings ng Pilipinas. Ito ay dahil sa malaking potensyal ng paglago ng Pilipinas, epektibong policy making, fiscal reforms, pinabuting infrastruktura at policy environment. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto,
Ang mataas na credit rating ay patunay na malaki ang tiwala ng mga investor at creditor sa pagpapatakbo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ekonomiya ng bansa. Susunod sa Balitang Pambansa, biyahe patungo sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport bumilis sa tulong ng bagong premium point-to-point bus service sa Imus, Cavite. At ikalawang edisyon ng kanilang tinatawag na Palm City Film Festival, ibinida sa Tagum City. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Ako, si Chufila Botas, ninyo ni Pablo Botas. Nag-edad og si Pablo Botas og 81. Ako nag-edad og 80. Kaagi gid mi diri nga magkaon og balanghoy nga raspahon ra namo. Unya magkuan og kamuti. Isagay bugas nabuhi rami. Naanad na pod. Nakakaton rami ani. Aning kamot lang gihapon mi bahala og wala pay titulo. Aning kamot lang gihapon mi nga maka panginabuhi ni aning area nga among bitikan. Kaya nagsalig naman gignig maayo sa agrarian nga mauna na among maangkon pohon. Ang kaning agrarian po, usa ka kaayuhan sa mga pobre. Kaya wala yuta, tagagyuta. Boy, ani ang atong titulo nga nadawat gikan kang sa agrarian reform pinirmahan ni BDF og ni Conrado Estrella III. Salamat, yan na. Malipay na kaani, boy. Kasalukuyan nasa United Arab Emirates na ngayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para paigtingin ang bilateral relations. Kabilang sa mga inaabangan ay ang pagpupulong ni President Marcos Jr. at UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Umarangkada na ngayong araw ang one-day working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates. Alas 6 ng umaga oras dito sa Pilipinas, dumating sa UAE ang Pangulo kasama si First Lady Luis Araneta Marcos. Kaninang hapon, nakipagpulong ang Chief Executive kay UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sa isang post sa kanyang social media na X, ibinahagi ng UAE President ang kanilang pagkikita at pag-uusap ni Pangulong Marcos Jr. kung saan napag-usapan ng dalawang leader ang palalim pa ng kooperasyon sa pagitan ng UAE at Pilipinas sa mga mahalagang larangan kabilang ng ekonomiya, kalakalan at sustainability. Binigyang diin din nito ang kahandaan ng UAE sa pagpapatibay ng ugnayan sa Pilipinas na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Inaasahan din na mapipirmahan ang ilang Cultural Cooperation Agreement sa pagitan ng National Commission for the Culture and the Arts sa pangunguna ni Chairperson Vic Manalo at Ministry of Culture ng UAE. Nasasaksihan naman ni First Lady Luis Araneta Marcos. Makikipagkita rin ang Pangulo kay UAE Vice President at Prime Minister His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Kamakailan na magkausap ang Pangulo at ang UAE leader sa isang phone call kung saan nagpaabot ng pasasalamat ang Filipino leader sa paggawad ng pardon sa nasa 143 na OFW sa UAE. Kinilala rin ng Pangulo ang humanitarian work ng UAE, lalo na sa pagtulong sa Pilipinas nitong mga nakaraang kalamidad. Kasama rin sa delegasyon ng Pangulo si dating DILG Secretary Benher Abalos dahil sa malapit na ugnayan nito sa UAE Royal Family. Habang si DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga naman ay inaasahang magkakaroon ng pulong sa counterparts nito para pag-usapan ang kasunduan para mailatag ang mga hakbang na maiwasan ang mga basura sa mga karagatan. Una nang iginiit ng PCO ang paghingi ng paumanhin ng Pangulo sa Filipino community sa UAE na hindi na niya mabibisita dahil agad siyang magbabalik sa Pilipinas para personal na mga siwa sa relief at reconstruction activities sa mga komunidad na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Kabilang sa Caretaker Committee ng Pamahalaan habang nasa abroad ang Chief Executive, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nagkaisa sa isinagawang parada ang mga ahensya ng pamahalaan, local government units at organisasyon ng kababaihan sa Cebu City.
bilang bahagi ng selebrasyon ng 8 araw na kampanya laban sa violence against women. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Marifel Faith Hammond ng Philippine Information Agency Central Visayas. Mahigit 1,000 kalahok na binubuo ng mga kinatawan mula sa mga national government agencies, local government units at women's organization ang nakiisa sa kick-off celebration ng 18-day campaign to end violence against women o VOW sa Plaza Independencia, Cebu City. Ang 18-day campaign to end VOW ay sumusuporta sa layunin ng pamahalaan na protektahan ang mga karapatang pantao ng kababaihan at mga batang babae. Magahagit ka natong tanan, gipangita ang dunay joy igong katakos, dunay igong kusog, kanang gitawag na to brave soul, nga muduol sa mga nagkadaiyang ahensya aron mo report, mo cooperate, atong hatagan o kabugaton ang pag-undang sa VOW. Nagpasalamat sa gobyerno si Bernadette Ponce Enarte, presidente ng Gabay Women's Group ng Cebu City, sa patuloy na pagpapahusay ng mga kababaihan ng kanilang barangay. So, sa among barangay, sa barangay Buisan, empowered yun ang mga women dito. Kaya among mga katinon o mga capability building seminar. Daghang kay salamat ma'am sa national government. Ang kampanyang ito ay nagsisimula sa November 25 at magtatapos sa December 12 na may temang VOW Bigyang Wakas, Ngayon na ang Oras. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Marifel Faith Hammond, Balitang Pambansa. Mas mabilis na ang biyahe patungo sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa tulong ng bagong premium point-to-point bus service sa Imus, Cavite. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Bermudez mula Philippine Information Agency, Calabarzon. Mas komportable, mas sulit at mas mabilis na biyahe. Iyan ang pangako ng pinakaunang point-to-point bus service mula Imus, Cavite patungo sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Wala po tayong isang nag-a-address dun sa mga OFW na karamihan naandito nasa mga subdivision na kung nasaan tayo para maging hawa yung kanilang paggalaw. Kaya ginagawa po namin ito para doon sa pagkilala at kung sinasabi nating bayani, ito pong mga OFW. Para sa OWA, malaking tulong ang P2P upang mapagaan ang biyahe ng mga OFW paalis o pauwi ng bansa. Ang bawat isa pong yan, kada panig niyan dito sa UP Express, kasama ka sa pagtulong sa kanya. At kanyang paglipad sa bawat isang kontratang pinirmahan niya, as I've said kanina, isang bubong, isang yero ng bubong niya ang matatakpan against sa kahit na anong bagyo. Tinatayang mababawasan din ang carbon footprint o emisyon mula sa mga pribadong sasakyan dahil sa proyekto. Pero once na merong biyahe, napakamahal kaya ng transport, napakamahal ng sasakyan. Mahal ang maintenance, mahal ang LTO registration, mahal ang insurance. Pero kung meron ganitong bus na siguradong paglabas mo, may masasakyan ka, hindi ka nabibili. May 8 biyahe kada araw ang mga bus na may 1.5 oras na interval mula Ayala Moste District papuntang NAIA. Para sa mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa ibayong dagat, mahalagang sa kanilang pag-alis o pag-uwi sa bansa ay mabawasan ang kanilang gastusin sa biyahe at madagdagan ng oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa Philippine Information Agency, Calabarzon, Patricia Bermudez, para sa Balitang Pambansa. Ibinida sa Tagum City ang ikalawang edisyon ng kanilang tinatawag na Palm City Film Festival. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rudolph Alama mula Philippine Information Agency, Davao. Matagumpay na isinagawa ang ika-22 Mindanao Film Festival at ikalawang edisyon ng Palm City Film Festival na ginanap sa lungsod ng Tagum, Davao del Norte. Mayroong 61 regional films galing sa iba't ibang bansa ang ipalabas sa Mindanao Film Festival. At 23 student films ang nakasali sa Palm City Film Festival na isang bagong school-based film festival ng lungsod ng Tagum. Isa sa pelikulang na ipalabas sa Mindanao Film Festival ang Beneath the Firefly Veil na ginawa ng isang filmmaker galing na Bunturan, Davao de Oro. Ang short film ay umani ng maraming awards. Isa na rito ang Best Film at Best Actress para kay Juvie Ann Clarito. Happy po talaga to
Winner! It's my first time to be awarded as Best Film and my second time awarded as Best Actress. So, ayun, happy po ako to be here and nagsabit po ako ng film. Nakikita ni Maxine Eigenman, award-winning film actress at hurado ng Mindanao Film Festival, ang potensyal ng mga filmmakers sa rehiyon. I really hope that all these kids, all these filmmakers, actors, just keep doing what they're doing because every single one of them has so much potential and it was such an honor to have been able to witness all of it. Mula PIA Davao Region, Rudolph Ian Alama para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, 29 days to go at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.